Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Casey Concepcion naghayag ng kanyang saloobin ukol sa pagiging produkto ng isang broken family. Aware naman ang lahat na ang actress-singer na walang iba kundi si Casey Concepcion ang nag-iisang anak ng dating mag-asawa na walang iba kundi sina megastar Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, kung saan may kanya-kanya na rin itong mga pamilya sa kasalukuyan at sa kanyang panayam kay OG Diaz na mapapanood sa YouTube channel nang muli ay nag-open up pa ang dalaga kung ano ang kanyang mga pinagdaraanan habang lumalaki sa isang broken family. Aminado ang actress-singer na walang iba kundi si Casey Concepcion na nakaramdam siya ng pakiramdam ng mag-isa lalo na't may kanya-kanyang pamilya na ang kanyang mga magulang matapos itong maghiwalay. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil nga wala naman siyang choice kung hindi ang magkaroon ng Vendel family ay may pakiramdam si Casey na kinakailangan niyang magkaroon ng relasyon sa parehong side di umano na kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, napakahirap daw dahil may mga oras na kailangan niyang makiayon sa mga pamilya ng kanyang mga magulang, lalo na sa pakikisama sa kanyang mga kapatid at mismong sa mag-asawa ng kanyang mga magulang na tulad na lamang ng stepfather nito na walang iba kundi si Kiko Pangilinan at stepmother na walang iba kundi si Genevieve Yatco Gonzalez na asawa ng kanyang ama na si Gabby Concepcion at dati nitong kasama na walang iba kundi si Jenny Siquia, aniya, quoted. Ako lang ang pili talagang nakikipagkita sa lahat ng involved sa blended family ko. Feeling ko, parang naging responsibilidad kong maging okay sa lahat and to make sure na may relationship ako sa kanila kasi family is very important for me. I love my family. In that case, ako mismo ang magpapakita ng pakikisama sa lahat sa kanila which is I really enjoy most of the time. Ewan ko ba kung bakit. Kaya I'm very thankful kay God sa pag-guide sa akin at pagbibigay ng magandang kalooban sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga pamilya ng aking ama at ina, sa mga kapatid ko sa kanila. Anang Casey, end quote. Naging bukas rin si Casey sa kanyang mga nararamdaman at aminado nitong hindi lahat ay nagigets kung ano ang kanyang pinagdaraanan bilang anak mula sa isang broken marriage. Ayon sa kanya, hanggang sa ngayon kasi marami pa rin ang nagtatanong sa kanya sa kung ano nga ba ang totoong dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang noon sa kabila ng mga bagay na hindi dapat ikonsidera dahil kung tutuusin, wala siyang kinalaman sa totoong dahilan at pangyayari. Nasasaktan daw siya sa mga isyong ito na ibinabato sa kanya dahil bilang anak, musmus pa lamang ang kanyang kaisipan noon para usisain ang totoong dahilan ng paghihiwalay ni Gabby at megastar Sharon Cuneta. Dagdag pa niya, quoted, "Yung mga pamilya po na buo, yung hindi nakaranas ng hiwalayan, hindi nakaranas ng nawalay sa isa't isa. Baka po mahirapan maintindihan yung mga blended family and given sa families na buo, hindi perpekto. Kahit sabihin mong kumpleto naman ang pamilya mo, nandyan ang nanay at tatay mo, tutok naman sila. May ate ka pa nga, may kuya ka pa nga, bakit hindi pa rin perpekto? I think, yun na yung acceptance na tao lang yung lahat. Kahit buo yung pamilya, kahit hindi. Minsan may lumalabas pa nga from a broken family na mas gumanda pa yung buhay because sa experience nila. At saka po hanggang sa ngayon, hindi pa matapos-tapos ang issue about my mom and dad.
At sa mga nakakaintindi, bata pa po ako noon para paghimasukan ang mga bagay in between the intimate relationship of my parents. And besides, no one in this world is perfect to stay uphold of their relationship. Kung hindi naman nag-work, di ba? Sana naman po maintindihan nyo rin ang sitwasyon ng ibang tao at hindi dapat natin tong bantayan sa lahat ng oras, and it's better to mind na lang our own self and family to live our lives to the fullest. And quote. May malalim rin na hugot si Casey na sa kabilang pagkakaroon ng sarili niya ng mga magulang ay kinakailangan pa rin niyang maging positibo sa buhay. At dahil dito, nagsasariling magsumikap din siyang buhayin ang kanyang sarili at maghanap ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanya sa kabila ng samot-saring mga isyong ibinabato sa kanya at sa kanyang mga magulang. Inamin niyang mahirap sa katulad niyang anak ng mga celebrities dahil hindi siya makakawala sa mga pagsubok sa kanyang mga buhay. Dulot ng mga issue sa kanya tulad na lamang ng anak ng isang broken family, pagkukumparan sa kanyang mga kapatid at ang binebentang maluho ito umano siya sa mga mamahaling bagay at kung patuloy pa niya, quoted. Alam nyo, syempre may pamilya na rin ang mother side ko, may pamilya na rin ang father side ko. Minsan, mapifeel mo na mag-isa ka lang sa gitna. Ang importante is gawin mo yung best mo, tratuhin mo ng tama. Unang-una, yung sarili mo. Tanggap ko na ito yung pagkukulang sa buhay ko. Pero meron ako nito. Hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon. May time talaga na pwedeng hindi kayo okay. Parang ikaw, makokontrol mo yung sarili mo. Yung ibang tao, hindi mo makokontrol. Pero yung sarili mo, you can control yourself. So kung sakali man na merong away o hindi pagkakaintindihan, it's okay, it will be okay. End quote. Ayon kay Casey, ganun pa man, tuloy lang ang buhay dahil hindi sa lahat ng oras ay pumipirme na lang ang mga problema at dagok sa kanyang sarili at darating ang mga panahon na tatantanan siya ng mga samot-saring mga issue kasama na rito ang mga kinakaharap niya sa kanyang mga bashers online na isa sa mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin niya ang mga maitim na pangyayari sa kanyang mga magulang. Isa lang daw ang kanyang kinakapitan sa tuwing magkakaroon siya ng mga pagsubok sa buhay. At ito ay walang iba kundi ang buong may kapal na nagbigay sa kanya ng oportunidad makita ang mundo at matutunan ang tunay na buhay. Aminado naman si Sharon na lahat ng rason ay pumapasok sa kanyang isipan bunsod ng pagkakaroon ng laban sa relasyon nila ni Casey. Labag man daw sa kanyang loob pero kailangan niyang gawin ito alang-alang sa magandang samahan ng mga bata sa kanilang ama at maging kay Casey mismo na ma-maintain niya ang magandang pagtingin sa kanya ng kanyang mga kapatid na walang iba kundi sina Frankie, Miel at Miguel, pero ang problema naman daw ay para sa kanyang panganay na walang iba kundi si Casey na parang hindi raw nakakaintindi sa mga sitwasyon na nangyayari kung sakasakali. Nang kamustahin ang pagkikitungo nila ni Casey sa isa't isa, sinabi ni Sharon na away bati silang mag-ina, okay naman sila pero kung minsan hindi. At hindi sa kanya yan ang araw-araw niyang kalbaryo sa kanyang buhay bilang ina ng 4 na magkakapatid, partikular na dito raw kasi Casey na parang hanggang sa ngayon ay hindi pa niya nakikilala ang lubos ng pagkatao nito at mated naman daw siya naman simula bata pa raw si Casey ay once na inablow naman daw sila magkakausap dahil wala siya sa kanilang trabaho sa showbiz. Kaya isa rin ito sa mga dahilan kung bakit may pagkatigasan ng ulo ang kanyang panganay. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po.